Nagsimula ang pelikula sa Boston kung saan si Detective Spencer at kanyang partner na si Driscoll ay nagpunta sa bahay ni Captain John Boylan. Sa pagpasok ni Spencer, ipinapakita na si Boylan ay tila lasing, at ang kanyang asawa ay mukhang nasaktan sa isang aksidente. Ang eksena ay mula sa salaysay ni Spencer sa hukom, kung saan tinalakay niya ang kanyang pagsisiyasat sa hinihinalang pagkakasangkot ni Boylan sa pagpatay kay Gloria Wisniewski. Sa testimonya, idinetalye niya ang kanyang pagbisita sa tirahan ni Boylan upang mag-imbestiga, ngunit ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa karahasan at kinailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa pag-atake ni Boylan. Ang 5 taon na sentensya ni Spencer ay halos tapos na. Ngunit habang nakakulong ay nakilala ni Spencer si Squibb, isang kapwa-convict, na may kaugnayan sa isang sindikato. Si Spencer ay napapaligiran ni Squibb at ng iba pang miyembro ng grupo, at patuloy ang kanilang pang-aasar sa kanya. Nauwi sa basag-ulo ang usapan pero sa huli ay tagumpay niyang napatumbang mag-isa ang grupo. Lumipat ang eksena sa araw ng kanyang paglaya at siya ay sinundo ng kanyang malapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo na si Henry Samoli. Nagulat si Spencer nang biglang bumisita ang kanyang dating kasintahan na si Cissy Davis sa kulungan para sunduin siya. Ginamit ni Spencer at Henry ang kotse ni Henry para makalayo, at pagkatapos ay nakarating sila sa bagong tahanan ni Henry, kung saan nakatira pa rin ang kanyang aso na si Pearl, at kung saan siya ngayon ay nakikibahagi sa isang silid kasama ang isang lalaking nagngangalang Hawk. Nadismaya naman si Spencer sa aso dahil napansin niya na mas maamon na ito kay Hawk. Kinagabihan, si Boylan ay nagmamaneho pauwi at nakikipag-usap sa telepono sa kanyang anak na babae. Habang nagmamaneho siya sa isang istasyon ng bus ay biglang may bumunggong truck sa kanya, at isang grupo ng mga nakahod na indibidwal ang lumabas mula sa mga anino upang marahas na salakayin siya, habang ang kanyang anak na babae ay nakikinig sa takot. Naganap ang pananakit habang nanonood ang dalaga. Si Boylan ay inakusahan ng mga umatake sa kanya na isang traidor dahil sa pagkakalat niya ng impormasyon. Pagkatapos nito, ang isa sa kanila ay gumamit ng machete upang tapusin siya. Kinaumagahan, nang umuwi ang nurse na si Leticia, natuklasan niya na ang kanyang asawang si Detective Terrence ay binaril sa ulo, habang siya ay nakaupo sa driver's seat ng kanyang sasakyan. Pinagsukluban ng tadhana si Leticia, at nakikita siyang umiiyak ng hindi mapigilan, habang dumadaan ang mga tao na sinubukan siyang pakalmahin. Mabilis ding kumalat ang balita tungkol sa pagkakasawi ni Boylan. Si Spencer ang naging pangunahing sospek at siya ay binisita ni Driscoll at ng isa pang investigador para imbestigahan. Sa kabutihang palad, matibay ang alibay ni Spencer na wala siya sa lugar kung saan pinatay si Boylan. Sa kabila ng katotohanan na nagbagong buhay na si Spencer bilang isang truck driver, ang ilang mga miyembro ng departamento ng pulisya ay nagtataglay ng malalim na puot para sa kanya at naniniwala na sangkot siya sa pagpatay. Ang posibleng pagkakasangkot ni Terrence sa krimen, pati na rin ang paglalarawan sa kanya ng media bilang isang maruming pulis, ay nagdulot ng pagkabalisa ni Spencer. Matapos makita si Leticia sa isang emosyonal na estado sa telebisyon, naging motivation ni Spencer na maghanap ng hustisya at gumawa ng sarili niyang investigasyon. Binisita niya si Leticia, dahil kilala niya si Terrence, at alam niya ang kanyang integridad bilang isang alagad ng batas. Ibinunyag niya ang impormasyon na ang mga investigador na nagsuri sa lokasyon kung saan nakalagay ang mga droga ay halatang alam kung saan ito nakatago at lumalabas na naset-up sila. Iginiit din niya na huling nakita si Terrence kasama si Boylan na naglalakad sa isang bar. Si Spencer ay bumisita sa bar, at nakipag-usap sa isa pang pulis na maaaring alam o hindi konektado kina Terrence at Boylan sa anumang paraan. Humihingi ng paumanhin si Spencer sa mga di magandang nasabi niya ukol kay Boylan, ngunit di nagtagal, dumating ang mga opisyal na tapat kay Boylan at nagsimulang atakehin at sipain siya palabas ng bar. Kahit bagbog sarado, determinado pa rin si Spencer kaya pumunta siya sa isang kalapit na convenience store at kinuha mula sa isang security camera ang footage na nagpapakita kina Terrence at Boylan na nag-uusap sa labas ng bar. Sa bahay, tinulungan siya ni Hawk na suriin ang mga footages. Kinabukasan, binisita ni Spencer ang lokasyon ng krimen, upang maghanap ng anumang ebidensya na maaaring nawala. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Driscoll sa isang gym, na itinanggi na nasa pinangyarihan siya ng krimen. Gayunpaman, naghihinala si Spencer sa kanya, dahil nakakita siya ng toothpick sa crime scene,
at ito ay kilalang-kilala na laging may toothpick sa bibig. Maya-maya, magkasamang kumain sina Spencer at Hawk sa isang restaurant, ngunit nagkataon na nandoon din ang kanyang ex na si Sissy. Pagkatapos ay sinundan ni Sissy si Spencer sa banyo, kung saan silang dalawa ay mabilis na nagparaos. Sa kanilang pag-uusap, si Sissy ay nagbanggit na maaring buntis siya bago siya makulong, pero hindi nagtuloy. Nangako naman si Spencer na pananagutan niya ito kung sakali. Pero sa kabilang banda, pareho sila ng opinyon na mas nakabuti na hindi ito natuloy. Habang papaalis sila sa restaurant, nakita ni Spencer at Hawk ang kaparehong Corvette na nakunan sa surveillance camera. Tumakbo siya upang habulin ito ngunit siya ay nakagat ng aso habang siya ay tumatawid sa bakuran ng isang bahay. Sa kabila nito, matagumpay si Hawk sa paghahanap ng numero ng plaka. Nagtungo si Spencer sa DMV upang makakuha ng impormasyon. Natuklasan nila na nakarehistro ang sasakyan sa pangalan ng isang miyembro ng isang Irish gang na nagngangalang Charlie Brentwood. Nagtungo sina Spencer, Henry at Hawk sa kinaroroonan ni Brentwood at habang nagmamasid sa malayo, naalala ni Spencer ang kanyang personal na karanasan kasama sina Boylan at Gloria Wisniewski, noong siya ay mas bata. Si Spencer ay dating malapit sa ina ni Gloria at kilala niya si Gloria na isang matapang na aktivista. Ipinaglaban ni Gloria ang pagpapaalis sa mga mahihirap sa kanilang lugar para tayuan ng mga negosyo ng mga mayayaman. Sa huli, ipinadala si Brentwood upang takutin siya, ngunit hindi siya nagpakita ng tanda ng pagsuko. Makalipas ang ilang oras, natuklasan niya na ang kanyang pusa ay nakatali sa pintuan. At makalipas ang ilang araw, natuklasan ni Spencer ang kanyang walang buhay na katawan sa loob ng trunk ng kotse at siya rin ang naghatid ng masamang balita sa ina ni Gloria. Matapos tingnan ang surveillance camera ng mga taong pumaslang kay Gloria, natuklasan ni Spencer na si Boylan ay tinutulugan lang ang kaso at naging galit na umiwas si Boylan sa paghaharap. Ito ay humantong sa pag-atake ni Spencer kay Boylan sa kanyang tahanan. Samantala, binutas ni Hawk ang gulong ng Corvette ni Brentwood upang galitin siya. Patuloy nilang sinubaybayan si Brentwood sa loob ng ilang araw, hanggang sa binalaan silang ng dalawang FBI agent na itigil ang kanilang pagsisiyasat. Si Spencer ay bumisita kay Squib, habang nagpapagaling siya sa ospital, sa pag-asang meron siyang karagdagang impormasyon na makakatulong. Kinumbinsi niya si Squib na sumunod sa pamamagitan ng pagpapakita ng video ng kanyang kasintahan at ni Hawk na nagde-date. Sa una ay tumanggi si Squib, ngunit bandang huli ay napapayag niya din itong magsalita. Wonderland, ang mahalagang salita ay ibinunyag ni Squib sa wakas. Natuklasan ni Spencer at Hawk, sa tulong ng isang mamamahayag na nagngangalang Wayne Cosgrove, ang Wonderland ay isang pasugalan na pinapatakbo ng mga tiwaling pulis, opisyal at isang grupo ng mga kriminal. Nang bumisita si Spencer sa lugar upang mag-imbestiga, nakaharap siya ng dalawang miyembro ng gang, at sa huli ay napipilitan siyang umatras sa sitwasyon. Ang libing para kay Boylan ay isinasagawa ng may pinakamataas na antas ng mga parangal sa militar, gaya ng nakaugalian para sa isang alagad ng batas. Ang libing para kay Terrence, sa kabilang banda, ay mas simple at tanging mga malalapit na kaibigan at kapamilya lang ang nandoon. Sa ibang lugar, nag-usap sina Driscoll at ang kanyang kasamahan na si Macklin dahil sa isang posibilidad ng isang hindi kanais-nais na sitwasyon na maaaring humantong sa pagkakalantad. Samantala, bumisita si Spencer sa isang restaurant kung saan siya ay nakita ng Trinitorious Gang. Alam na nila ang kanyang ginagawang pagsisiyasat kaya inatake nila si Spencer gamit ang mga itak. Nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at itaboy ang mga umaatake, hanggang sa dumating si Hawk sakay ng kotse na ibinangga sa mga gangster. Dahil sa pangyayari ay nag-ingat na si Spencer at nagpas siyang itago si Sissy para sa kanyang proteksyon. Nang maglaon, binisita niya ang bahay ni Leticia, pagkatapos na ito ay ma-vandalize, at nagbigay siya ng isang audio tape na itinago ni Terrence. Ang tape ay nagpapatunay na si Boylan ay isang tiwaling pulis, at sina Brentwood, Macklin at Driscoll ay sangkot sa kanyang mga illegal na operasyon. Ibinunyag din nito na si Driscoll ang tumapos sa buhay ni Boylan. Dahil sa ebidensyang nakalap, nagtungo si Spencer sa FBI upang magsuplong at umaasa na ito ay sapat na upang ibagsak ang madulash na si Driscoll. Sa kasamaang palad, nakita ng mga FBI na kulang ang ebidensya, kaya walang choice si Spencer kundi ilagay ang batas sa kanyang sariling mga kamay.
Dahil sa kanyang determinasyon ay natuntun niya ang mailap na si Brentwood, na may mahalagang impormasyon tungkol sa isang narcotics shipment, na nakalaan para sa misteryosong Wonderland. Pinilit niya si Brentwood upang kumanta ngunit nagmatigas ito sa umpisa. Ginamitan niya ng mas marahas na paraan ang interogasyon at sa kalaunan ay ikinanta din ni Brentwood ang nalalapit na pagdating ng kargamento. Ang oras ay mahalaga, at si Spencer at ang kanyang partner na si Hawk, ay hindi nag-aksaya ng oras sa paghahanap ng truck. Isang mabilis na habulan ang naganap pero sa huli ay naaabutan nila ang truck at nagawang talunin ang mga kawatan. Natuklasan nila sa loob ng truck ang mga epektos, ngunit hindi pa man nakakaalis ay nakatanggap ng video call si Spencer at nagbanta na bihag niya ang kanilang kaibigang si Henry at inamin din niya na siya ang pinuno sa likod ng sindikato. Inutusan niya si Spencer na magkita sila sa Wonderland at ibalik ang epektos kapalit ni Henry sa lalong madaling panahon. Nagkaisa sina Spencer at Hawk na iligtas si Henry at gamit ang isang malaking truck, nagtungo sila sa Wonderland at sinagasaan ang mga sasakyan ng mga sindikato. Sumiklab ang isang malaking labanan at matapos ang palitan ng mga putok, nagkaharap sina Driscoll at Spencer. Sa una ay bagbog sarado si Spencer at muntikan ng magapi, pero dahil sa kanyang determinasyon ay nagawa niyang patumbahin si Driscoll. Sa galit niya ay nais na niyang tapusin si Driscoll pero nanahig ang kanyang pagiging mabuting pulis at nagpas siyang i-poses na lang ito at iwan ang mga ebidensya na maya-maya ay na-recover ng mga kapulisan. Naaresto si Driscoll at iba pang kawatan at nananatiling buo ang integridad ni Spencer. Ang matagal nang hinahangad na pagpapawalang sala ni Terence sa wakas ay natupad, at natanggap niya ang isang opisyal na libing, nararapat sa isang bayani, at binigyan din ng scholarship ang kanyang anak. Samantala, sina Spencer, Hawk, Henry at Sissy ay makikita sa isang restaurant na masayang nagdidiwang ng kanilang tagumpay. Habang nagdidiwang, nasulyapan ni Spencer ang isang ulat ng balita na isang pinuno ng bumbero ang inaresto sa kabila ng pagiging inosente nito. Ito ay isang paalala na ang paghahanap ni Spencer para sa hustisya ay malayo pa sa pagtatapos at isa pang mapaghamong kaso ang naghihintay.